Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. Ayan. So, una pa lang, hingi na ako ng pasensya kasi ganito yung pwesto ko ng pagre-reading. But, honestly, hindi kasi okay yung pakiramdam ko pa. Medyo masama pa yung pakiramdam ko at saka, ayun, para kung may sore throat po talaga ako ngayon. Tsaka medyo masama yung timpla ng, pakiramdam ko ngayon. Hindi pa ako totally okay. Kaya, magre-reading ako nakahiga. Kaya, isipin mo na lang nag-video call lang tayo. So, this is for the sign of Virgo. Ang pag-uusapan natin ay yung pagbagal ng ikot ng planetang Chiron. Okay? Sa mga hindi nakakaalam, actually, Chiron is not a planet but rather an asteroid. At siya yung asteroid na kilala bilang wounded healer, teacher. And ngayon, nagkakaroon siya ng retrograde. Nagsimula siya July 30, magtatapos siya ng January 2, 2026. So, ano yung maaaring maging effect niya? Nag-post nga pala ako ng pangkalahatan na effect nito sa lahat. So, damay ka doon. So, kung gusto mo panoorin yun, naka-separate video. And then, i-check mo rin yung sun sign mo, moon sign mo, and then especially yung rising sign mo. Dahil ito yung maaaring magbigay ng message sa'yo. Okay? So, wait lang. Okay. So, nagbabalik. Umigop lang ako sa ng kape. Anyway, Chiron. So, yung pagbagal niya para sa'yo Virgo, ang pwedeng maging effect nito is, pwedeng may kinalaman sa, mga tax, insurance, loans, pera ng partner mo, whether sa love or, um, ano tawag dito? Kung sino man yung may kakonect ka na kumbaga may contracts sa inyo. It could also be may kinalaman sa mana. Ayan. So, pwedeng magkaroon ng mga issue dito na mauungkat. Kasi Chiron is a wounded healer. So, ibig sabihin may sugat doon sa area na yon. Kasi kung bakit ka mag-heal ay ibig sabihin may sugat pa doon sa area na yun ng buhay mo. Na sinabi ko nga, ito ay may kinalaman sa area ng buhay mo na may kinalaman sa loans, tax, other people's finances, your partner's resources or finances. Pwede may mga bagay kang may issue pa dyan na hindi pa totally nag-heal or naisasaayos. So, around this time na merong Chiron retrograde, pwedeng maiisip mo itong mga bagay na ito. And then, pwedeng unti-untiin mong maayos or isaayos ito around this time na nagkakaroon pa ng retrograde si Chiron. And, ang time nito, by the way, is, July 30 siya nagsimula, magtatagal siya hanggang January 2, 2026. So, ayan, yung iba, kung hindi pa lumalabas itong mga issue na to, pwede may mga lumabas na issues, and then kailangan mo solusyonan, kailangan mong ayusin, kailangan mong asikasuhin, mauobliga ka na ayusin yung mga bagay na pwedeng in the past, hindi mo masyadong pinag-iintindi or pinag-aasikaso dahil marami ka pang pinag-iintinding iba. And then, nakikita natin because the Chiron is in the sign of Aries, so Aries is the sign na, palaban, at saka, matapang, no? And this is the sign wherein nagte-take ng actions, aggressive. So, you will become more aggressive dito sa area na to. Kasi, of course, mapipilitan ka kasi nga, pag hindi mo inayos, mas magiging magulo siya or pwede magkaroon ng mas malaking problema. 'Di ba? So, ikaw, around this time, magkakaroon ka ng magpupush sa'yo para unahin itong mga bagay na ito. For example, yung partner mo, hindi nagiging okay yung finances niya, you will be the one na mag-lead para ayusin. Yung partner, hindi lang sa love yan, pwedeng business partner. Ikaw yung magiging agresibo para tulungan siya na, oy, ayusin natin yung yung career mo kasi hindi naman nagiging okay sa'yo yan. Bakit hindi ka nalang makipag-tandem sa akin, etc. So, you will become more aggressive pagdating sa area na yan. And of course,
puwedeng itong mga bagay na ito ay makatulong para sa'yo, para, sa both of you actually, because there's partnership of course, para pareho ninyong maayos 'no, na ibig sabihin yung sugat mo pala dun sa area na yun puwedeng hindi lang ikaw ang magpapagaling, kundi may mga tao sa paligid mo na puwede ka tulungan sa bagay na yon. Okay? So, for example, yung loans mo, tax mo, so puwedeng may mga tao na tumulong sa'yo, "Ay, ganito yung magandang gawin para ano, para maging mas maayos iyang, bagay na yan." And yung iba sa inyo, mga legal matter 'no, this is the time na mas magiging palaban ka na, ah, ilaban yung mga rights mo, lalo na sa usaping legal, 'no. For example, ikaw ay minsan ng na-scam, ayan, this is the time na maiisipan na, habulin ko kaya yung scammer na yun kasi kaya ko naman siyang habulin, kaya ko naman siya ipahanap, et cetera. And then, of course, magbe-benefit ka from that. And of course, maghihilom na kung ano man yung sakit na na-experience mo doon sa bagay na yon. Okay? Kasi nandun yung hanggang ngayon hindi ka pa okay sa mga bagay na nawala sa'yo na-scam sa'yo. So ngayon medyo magiging klaro na kung paano mo siya aayusin at aasikasuhin. And of course, as I told you a while ago, regarding Chiron is also a teacher. So may mga bagay na pwedeng maaaral ka, gustuhin mo man or hindi, ngayon, habang naka-retrograde si Chiron, na minsan mo na nagustuhang aralin, na pwedeng may kinalaman din doon, pwedeng may kinalaman sa spirituality, astrology, uh, tarot readings, and any spiritual na bagay. Or yung iba pwedeng may kinalaman sa resources ni partner mo, finances niya, pwedeng may kinalaman sa mas makakatulong, mas makakapagpaganda sa kung ano man yung mga resources ang meron ng partner mo or ikaw mismo. Okay, for example, meron kang negosyo, ano kaya yung mas makakatulong para mas mapaayos palalo itong negosyo na ito na pwedeng minsan mo nang napabayaan or what. So, magkakaroon ka ng knowledge about that. Ayan, more on pagkatuto. So, magbe-benefit ka rin kung ito yung ipupurso mo na ayusin ngayon. Okay? So, yeah. And, yung iba sa inyo magtataka, bakit ito recently pati lupa ng lola ko iniisip ko? Ano na kaya nangyari sa bahay ni lola? Ano na kaya nangyari sa bahay ng lolo ko? Yung mga nawala na, no? Ano yan, mapapaisip ka kasi bakit mo biglang iniisip yung mga bagay na yon. And because, effect din niya ng Chiron dahil parang, ipapaalala niya sa yung mga bagay na nakaraan na parang may longing ka pa doon. And then, pwedeng, pinupush ka niya na gawin mo yung actions para mapaayos yan or maisaayos yung mga bagay na yan. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.